Good afternoon mga katanim! So nandito muli tayo sa ating greenhouse, dito sa rooftop greenhouse natin, dito sa San Mateo, Rizal. Ngayon, ito yung portion ng ating fruit bearing. So nakita niyo yung ating NFT na insulated ng Mega Packaging Corporation, ating styro cover no, ng NFT, yung NFT insulator natin. Tapos yung kasunod ay yung germination area. Ngayon, ito yung ating fruit bearing. Ayan, no, ito yung katanim bucket system. Again, insulated na naman yung roots ng ating styro. No, itong styro box natin, itong katanim bucket. No? So ito mga katanim, dito natin itatanim yung ating mga fruit bearing. Ayan, syempre high value crops pa rin. Kung magtatanim ka ng talong, yung pipiliin mo yung Sharapova, yung bilog or oblong. Ayan. Kung magtatanim ka naman katanim ng sinasabi natin kamatis, no? Syempre meron tayong cherry tomato. Ayan, katanim, no? Yung cherry tomato naman available sa katanim store, no? Shopee or Lazada. Syempre di mawawala yung fruit bearing, yung ating cucumber. Ayan, no? Yung cucumber natin yung single o kaya yung aikido. Ayan. So dito yun natin itatanim. So paano nga ba ito ginawa, no? Again, angle bar, ito mga katanim, no? Angle bar itong pinagpatungan nitong ating katanim bucket. Itong katanim bucket ay available sa Mega Packaging Corporation. Then, hindi tubig ang laman nito. Pupunuin natin ito ng coco peat. Again, coco peat, yes, pupunuin natin, no? Then, dadalo yung ating KISS nutrient solution dito. Pag overflow niya, papasa dito. Pag overflow ulit, balik sa tangke. Again, ang tangke natin, syempre, yung ating big box ng Mega Packaging Corporation. Bakit palaging insulated? Ayan, no? Ginagamit katanim. Kasi dito sa atin, tropical country tayo, mainit. Ang isang hack, no, o kayang cheat code, ika nga dito sa hydroponics, ay dapat mapalamig mo ang tubig. Once na napalamig nyo yung tubig, sigurado, maganda ang resulta nito mga katanim. Ayan, para love yan. Love yan. So, paano ang sistema ngayon? Again, lalagyan natin itong mga katanim ng coco peat. Ayan, no? Mas maganda kung na-buffer nyo. Well, dito ko nag-buffer sa system. No, pwede naman yon, pero matrabaho nga lang. Siyempre, maglilinis ka ulit ng ating tangke, yung ating reservoir. Pero, sa pamamaraan ko, sa dami ng coco peat na kakailanganin nito, sa dami nitong system natin dito, mga katanim, minabuti ko na lang na dito ko na i-buffer yung ating coco peat. Papatakbuhin na natin ito. Pero wala pang tanim. Habang nagpupunla tayo doon, sa ating germination area doon sa kabila, ito naman ay nababuffer na. No? So, ayan. Lalagyan lang natin ito ng coco peat. Ayan. Itong styro ay available sa Mega Packaging Corporation. Katanim bucket. No, iba yung katanim box, yung katanim box ay para sa kratky yun, mga katanim. Yung kratky natin ay yun yung nilalagyan ng cups. Ayan, tubig ang ilalim. Ngayon naman, itong ating katanim bucket system ay coco peat. No? Coco peat mga katanim ang linalagay natin. Bakit? Para mas malamig yung root system. No? Pwede ba yung katanim? Magtatanong naman kayo, no? Pwede ba yung katanim, gagawin namin, didiligan na lang? Pwede. Pwede yan mga katanim. Pwedeng didiligan na lang. No? So, ngayon, coco peat, ang buffering ko dito, katanim, binistay mo ba yan? Well, yung coco peat na nakuha ko mga katanim, ay halos bistay na. No? Mas maganda pa rin yung may mga coir, pero wag naman masyado madami. Unlike doon sa ating lettuce, mga katanim, kailangan talaga na bistay. No, bistay. Ano yung bistay? Yung sieve, no, ayag. Ayan, no, para love yan. No, dito naman sa ating fruit bearing, para magkaroon ng kunting aeration, mas maganda na merong kunting hibla yung ating mga coco peat. Ayos ba 'yon? So, ayan, lalagyan lang natin ito ng ating coco peat, then lalagyan natin yun ng KISS. No? KISS ang pagbabuffer ko na dito para sigurado na siya, no? Para balance na kaagad. Magtatanong kayo, katanim, pwede pa rin ba calcium nitrate? Oo, kung ano yung way nyo na pagbuffer doon sa ating pagtatanim ng lettuce, pwede yun mga katanim, no?
pwede. E di calcinate lang ilalagay mo doon, pwede. Mas maganda nga, tunawin mo muna. O kuya, yung ating Kiss A, no? Yung A solution. Ayan. Ayan. Tapos, papatakbuhin na natin ito mga katanim. Ayan. So, ganyan lang. Pero, sa ganito mga katanim, no, pag nalagyan nyo na ganito, kita nyo naman ang kokopit na ganyan. Kapag nabasa ito, ay iimpis yan. Ano yung impis? Eh, babagsak. Huwag nyo lang isiksik. No? Huwag nyo lang isiksik. Yan, huwag nyo lang isiksik. Pag nabasa ito, babagsak yan, eh magre-refill na lang ulit kayo kinabukasan. Naintindihan ba yun mga katanim? So, ganun pamamaraan ko dito sa paglalagay ng ating kokopit. Mas maganda na buffer, kaso sa dami nito mga katanim, eh dito ko na iba-buffer. Then later on, kapag buffered na siya, magta-transplant na ako dito mga katanim. Ano itatanim natin? Siyempre, kung ano nabanggit natin, cucumber. Ayan, number 1 yan. No? Yung ating pipino na Aikido, Japanese cucumber. Or yung ating sinjel. Ayan, para love yan. So, abangan nyo to mga katanim. No? May video na tayo. Kung may mga questions kayo, pwede nyo naman ako i-chat. No? Kaya mag-post kayo doon sa ating group. Yung ating Katanim Modern Agriculture Group, yung ating Facebook group mga katanim. Okay ba yun? So, kindly share the video mga katanim. Siya nga pala, shout out kay Sir Marco, no? Si Sir Marco doon sa Bulacan, sa Baliwag, Bulacan. Sir Marco, love yan. Salamat ng marami sa'yo, katanim. Ayan love. Tuloy natin ito mga katanim. So, mga katanim, ulitin ko, itong ating katanim bucket system ay dito itatanim yung ating mga fruit bearing. Ayan, no? Ano yung mga fruit bearing na yan? Yung mga namumungang gulay. Katulad ng pipino, sinjal or aikido, bell pepper. Okay? Dapat high value crops pa din para love yan. Okay? So ang sistema na to, ito ay Styrobox from Mega Packaging Corporation. Love. So, syempre, lalagyan din natin yung taas, mga katanim, ha. Yes, pinupuno natin ito ng kokopit, mga katanim. No, mas maganda ito, no? Kasi kapag cracky ang ginawa nyo, madalas namamatay. Bakit? Tropical country tayo, dapat mapalamig yung ugat, no? Kapag tubig kadalasan, lalo na pag plastic yung ginagamit nyo, eh namamatay. Kaya hindi tumatagal dahil nainit yung tubig doon sa ating reservoir o sa ating lagayan ng ating tanim, no? Intindihin niyo yung mga katanim, dapat mapalamig ang ugat para tumagal yung ating tanim. Ayan mga katanim. So I hope may natutunan kayo dito mga katanim, ha. Please share the video para love yan.